Espiritu sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ang manang maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibig at patnubay sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namin hidangan. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig, mag-alab lagi sa tamang landas. Tugunin naming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, ng ningas ng pagmamahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Pentecostes o tinatawag na linggo ng Pentecostes. Sabihin nyo nga po, Pentecostes. Ano yung pinagdiwang nung nakalipas sa linggo? Ascension, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At kung maalala nyo po, bago siya umakyat ay sinabi niyang pag-alis niya ay darating naman ang patnubay. Sabihin nyo nga po, patnubay. So, ang patnubay ay ang tinutukoy na Espiritu Santo na siyang tutulong at gagabay upang maunawaan natin ang katotohanan. Lahat ng katuruan, lahat ng itinuro ni Jesus ay mas maunawaan natin sa tulong ng Espiritu Santo. Kahit gaano katalino pa tayo, kung wala ang Espiritu Santo, hindi tayo makakaunawa o hindi tayo magkakaroon ng pag-intindi sa lahat ng mga isinulat. Kahit basahin mo pa ang Biblia, kahit ikaw pa yung may pinakamataas na IQ, hindi mo yan mauunawaan kung wala ang gabay ng Espiritu Santo. Malinaw po ba? O matapos natin, pinagdaanan natin, pumasok tayo sa panahon ng Kwaresma, 40 araw na Kwaresma. Pagkatapos niya, natunghayan natin muli ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay at ang kanyang pagkabuhay. Pumasok tayo sa panahon ng pagkabuhay. Sa loob ng 7 linggo ay nagdiwang tayo sa kanyang pagkabuhay. At ngayon ay pasimula ng ating pong pamumuhay ng bagong buhay. Kaya nga simula bukas, tatawagin na naman natin ang ating panahon ng mga ordinaryong panahon. At sa ordinaryong panahon, inaasahan na may natutunan tayo sa panahon ng Kwaresma, may natutunan tayo sa panahon ng pagkabuhay, at ngayon ang misyon naman natin. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, gawin mo ang misyon mo. So, kailan nga ba talaga tayo magsisimula? O kaya naman, ipagpatuloy nawa natin ang nasimulan nating misyon. Misyon na iniatang sa atin ni Kristo. May panahon na tayo ay mag-i-emote, pero natatapos yan. May panahon para tayo umiyak kapag namamatayan, pero matatapos yan. Pero yung misyon natin, ipagpapatuloy natin dapat yan. Kaya tinan po natin, para mas at least
patulong tayo sa Espiritu upang maunawaan natin kung paano nga ba at ano yung mangyayari kapag tinataglay natin ang isang taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Maraming espiritu. Maraming espiritu sa paligid. Kahit sa tabi ninyo, may espiritu dyan. Pero hindi natin natitiyak ay kung yan ay Espiritu Santo. Bago po itong pagdiriwang natin ng linggo ng Pentecostes, may mga nagsulputan na naman ng mga nakalipas na linggo, nakalipas na buwan, ng mga videos, ng mga napapanood, ng mga nagbo-broadcast ng kanilang paghihil-hil, no? At tataob yung, tutumba yung hinihil. At kapag pinapad mo sa, ano bang sinasabi nila? Na-try nyo na ba yun? Yung magpahil? Na-try nyo na ba? Tapos tumumba kayo talaga? Pag hindi kayo tumumba, tutulak kasi kayo, no? Pero yung, di ba, yung mga sinasabi, naiintindihan mo nyo ba? Yung, tsak, 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 tsak. Naiintindihan nyo ba? O minsan, di ba, pag ganyan, no, yung, naiintindihan nyo ba? Ganun ba talaga ang Espiritu Santo? Totoo, may Espiritu, pero Espiritu Santo ba talaga? Kasi maraming mga Katoliko ang medyo na-addict sa ganitong approach. Napapaniwala sa ganitong approach. Katoliko yan. Kasi kung iintindihan natin na mabuti itong pagdiriwang natin ngayon, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Ano ang unang nangyayari? Nagkakaroon ng pag-unawa. Pagkaunawa, di ba? Ang sabi sa unang pagbasa, bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy. At nung bumaba sa mga alagad, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Pwedeng Aramaic, pwedeng salita ng mga Griego, pwedeng salita ng mga nung anumang mga bansa pero naririnig sila at naiintindihan. Ngayon, kung may mag-i-interpret siya, kung may explain nyo, ma-interpret nyo, baka yan ay Espiritu Santo. Pero kung hindi, evil spirit yan. O ibang espiritu man yan. Parang nanahimik kayo, no? Natakot naman kayo, no? Kasi totoo naman talagang nakakatakot kapag ang Espiritu Santo, ang evil spirit, ang sumanib sa atin. Kapag evil spirit ang nag-uudyok sa atin. Kasi magkakaroon dapat ng pagkaunawa. Maiintindihan natin. Kaya nga ngayon, no, bakit natin naiintindihan ng ipinapahayag na Ebanghelyo? Dati naman sa ibang wika ito. Sa Hebreo, sa Latin. Pero kumilos ang Espiritu Santo, i-translate ang salita ng Diyos ayon sa pag-unawa at pag-intindi ng mga taong makakarinig. Kaya nagkaroon tayo ng Tagalog. Nagkaroon ng Bisaya, Kapampangan, Ilonggo, Chabacano, para mas naiintindihan. Kasi kung gagawa tayo at magbabasa ako dito nang hindi ninyo naiintindihan, sabihin ng isang espiritu, matulog ka. Kasi wala ka naman talagang maiintindihan. So nagkakaroon ng pagkaunawa. Nagkakaunawaan tayo. Nauunawaan din tayo. Tanungin nyo nga yung katabi ninyo, naiintindihan mo ba ako? Kasi maganda rin tanungin, no? Naiintindihan ba ako ng tao? Kasi kung hindi ako naiintindihan ng tao, sabihin nyo na dyan, lumayas ka, Satanas. Kasi kung ikaw lang nakakaintindi sa sarili mo, yung nakakaunawa sa yung konteksto po, no ha, nitong ating, minsan kasi marami na sa atin pabida. Kasi ang gusto lang natin i-insist yung atin, yung ako lang. Walang nakakaunawa sa iyo, walang nakakaintindi sa iyo. Medyo kumalma ka na.
Kasi hindi na Espiritu Santo ang naipapakilala mo. Hindi na yung salita ng Diyos ang naipapahayag mo. Yung gusto na ng ibang espiritu ang mangyari dyan. Kaya nga, di ba, sabi sa ikalawang pagbasa, ang taong nagtataglay ng Espiritu Santo ay gumikilos tungo sa pagkakaisa. Naunawaan dapat natin, iba-iba ang ating kaloob. Iba-iba ang talento natin, iba-iba ang binigay ng Diyos sa atin, pero kumikilos tayo tungo sa iisang misyon. Pero kung nagkakanya-kanya tayo, nagpapagalingan tayo, hindi Espiritu Santo yan. Kaya tingnan natin, no? Sa organisasyon ba natin? Sa pamilya ba natin? Sa barangay ba natin? Umiiral ang pagkakaisa? O gusto lang natin isa lang ang dapat mamayani? Iba-iba nga ang kakayahan na ibinigay ng Diyos. Pero magkakaroon tayo ng isang all-knowing, umiiril yung ako na, ako lang. Hindi Espiritu Santo yan. Tapos sabi ni Jesus, ang isang taong nagtataglay ng Espiritu Santo ay natututong at nakakayang magpatawad. Kaya di ba tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo ay pinatawad na nga. So kung ayaw pa natin magpatawad, malamang hindi pa natin pinapapasok sa atin ang Espiritu Santo. Malamang ang demonyo pa ang ini-entertain natin. Naintindihan ba? Naintindihan niyo ba ako? Salamat naman. Kasi baka may iba na naman sumasapig kay Father, no? Kasi kahit, sinabi ko naman ito, no? Kahit ang evil spirit, nagpa-participate sa atin. Andi dito eh. Hindi para makipagkaisa, kundi para manggulo. Na kahit ang simbahan, ginugulo niyan eh. Yung mga taong naglilingkod sa simbahan, guguluhin yan. Pero dahil ang Diyos ang nagtatag ng simbahan, kaya napapatuloy, umiiral ang simbahan. Pwedeng mawala yung mga tao, pwedeng mawala yung mga miyembro ng organisasyon, pero ang simbahan, magpapatuloy yan. Mawala man tayo dito, ang Diyos ang mag-provide ng taong kikilos dito na handang makinig at sumunod sa Espiritu Santo. Ganon ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At tandaan po natin, no, kalmado ang Espiritu Santo. Hindi yan nagpapapansin. Hindi yan gumagawa ng kung ano-ano mga extravagant o mga bonggang-bonggang bigla kang mangingisay dyan. Hindi yan gawain ng Espiritu Santo. Yung mga nagpapangisay-ngisay ay para mapansin nga. At ang gustong-gusto yan ng evil spirit. Kaya kung medyo sabihin natin, no, parang kailangan aware din tayo, no? Kung masyado na tayong papansin, magdasal ka na ng prayer of deliverance. Kasi hindi yan gawain ng Espiritu Santo. Pero nawa, sa pagdiriwang natin ngayon ng Pentecostes, patuloy natin na hingin ang tulong at gabay ng ating patnubay, ang Espiritu Santo. Amen?